Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-61 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Habulan sa Lawa. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, ipinagpatuloy ni Elias ang pagsasakay kay Ibarra patungo sa Mandaluyong upang itago siya sa bahay ng isang kaibigan. Siniguro rin ni Elias na ibabalik niya ang pera ni Ibarra na itinago niya sa puno ng balite. Inalok ni Ibarra si Elias na sumama sa kanya sa ibang bansa, ngunit tinanggihan ito ni Elias. Habang naglalayag, napansin nila ang kaguluhan sa palasyo at pinatigil sila ng polvorista. Nang tanungin kung saan nanggaling, sinabi ni Elias na mula siya sa Maynila at maghahatid ng damo sa hukom at kura. Pinayagan silang magpatuloy ng bantay at pinag-ingat na huwag magpapasakay ng sino mang bilanggo. Nagpatuloy sila sa pagsasagwan hanggang sa marating nila ang Ilog Pasig at makarating sa Santa Ana. Dito, napadaan sila sa bahay bakasyunan ng mga Heswitas kung saan naalala ni Elias ang kanyang nakaraan. Nang makita ng bantay ang bangka nila sa lawa, sinubukan ni Elias na iwasan ang mga sibil na humahabol sa kanila. Ngunit dahil walang sandata, nagdesisyon si Elias na magkita na lamang sila ni Ibarra sa Noche Buena sa libingan ng nuno nito. Sumisid si Elias at sinikad ang bangka upang mawala sa paningin ng mga sibil. Pinaputukan ng mga sibil si Elias at nakita nilang may bahid ng dugo sa tubig. Sa huli, pinili na lamang ng mga sibil na umalis. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Tumakas sina Elias at Ibarra mula sa mga humahabol na sibil gamit ang isang bangka at pinaplano ni Elias na itago si Ibarra sa bahay ng isang kaibigan sa Mandaluyong. Pinahinto sila ng isang bantay na nagtanong kay Elias kung saan siya nanggaling, ngunit nagawang paniwalain ni Elias ang bantay na siya ay nagrarasyon lamang ng damo para sa hukom at kura. Habang nasa lawa, napansin nila ang isang palwa ng mga sibil na papalapit sa kanila, kaya't nagdesisyon si Elias na ilihis ang atensyon ng mga sibil upang mapatakas si Ibarra. Tumalon si Elias sa tubig upang magsilbing pa-in, habang pinapaputukan siya ng mga sibil, upang mabigyan ng sapat na oras si Ibarra na makatakas. Napansin ng mga sibil ang bahid ng dugo sa tubig na nagpapahiwatig na maaaring nasugatan si Elias. Tumigil sila sa paghahabol at umalis na lamang. Mga mahahalagang tauhan, Elias, ang kaibigan ni Ibarra na tumutulong sa kanyang pagtakas. Siya ang nagsagwan ng bangka at gumawa ng paraan upang mailigtas si Ibarra mula sa mga humahabol na sibil. Inialay niya ang kanyang sarili upang ilihis ang atensyon ng mga sibil at mapatakas si Ibarra. Ibarra, siya ay nagbabalak magtungo sa ibang bansa. Inalok niya si Elias na sumama na lamang sa kanya dahil pareho na din naman sila ng kalagayan, ngunit tumanggi si Elias. Siya din ang tauhan na binanggit na pinagtatago ni Elias. Polvorista. Isang gwardiya na nagbabantay sa palasyo, nagtanong kung saan papunta ang bangka ni Elias. Mga sibil. Mga kawani ng pamahalaan na nagsagawa ng paghabol sa bangka ni na Elias at Ibarra. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan sa kabanata ay sa lawa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Polvorista, bantay o tagapagbantay ng pulbura o arsenal ng armas. Noche Buena, ang bisperas ng Pasko. Palwa, isang uri ng bangka o sasakyang pandagat. Bayong, isang lalagyan na gawa sa hinabing dahon ng niyog o buri. Sikad, isang biglaang pag-igkas o paggalaw ng mga paa, karaniwang upang itulak ang isang bagay o lumangoy. Punglo, bala o proyektil mula sa baril. Hinapo, napagod o nawalan ng lakas. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinakita ni Elias ang kahalagahan ng pagsasakripisyo para sa kapwa, lalo na sa oras ng kagipitan.
handang isakripisyo ni Elias ang kanyang buhay upang iligtas si Ibarra. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng matinding tapang sa harap ng panganib, tulad ng ginawa ni Elias nang harapin niya ang mga sibil upang mailigtas si Ibarra. Ipinapakita ng kabanatang ito ang tunay na halaga ng pagkakaibigan, kung saan ang isang kaibigan ay handang gumawa ng malalim na sakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Si Elias ay may malinaw na pag-unawa sa mga posibleng mangyari at handa siyang tanggapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, kahit na ito'y nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Ipinapakita ni Elias ang kahalagahan ng pagiging maingat at mapanlikha sa mga sitwasyon ng panganib, tulad ng kanyang mabilis na pag-iisip at desisyon na tumalon sa tubig upang mailigaw ang mga humahabol. At diyan nagtatapos ang ika-61 kabanata ng Noli Me Tangere, ang habulan sa lawa. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.